Ngayon, sa ilalim ng sermon na may titulong Ang Jerusalem at ang Makalangit na Ina, suriin natin ang mga propesiya sa Biblia na sinabi na makalangit na Ama. Sa mga salita ni Ama, may isang sipi na personal niyang isinulat gamit ang kanyang sariling kamay. Naniniwala akong pamilyar kayong lahat dito. Sinunod ni Eliseo si Elias. Sinunod ni Josue si Moises. Sinunod ni Pedro si Jesus. At ako ay sumusunod kay, kung gayon, sino ang sinusunod ni Ama? Ako ay sumusunod kay Ina. Bakit iniwan ni Ama ang pahayag na ito sa gitna ng mga propesiya? Hindi maipagkakaila na napakahalaga ng puntong ito. Pag sinunod ng lahat ng anak ng Zion ang halimbawa ni Ama at isinagawa ang lahat ng katuruan at mga utos na ibinigay ng makalangit na Ina, ang Ebanghelyo ay hindi lang mabilis na lalaganap sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, kundi maririnig din ng mga nawawala nating kapatid mula sa buong mundo ang tinig ni na Ama at Ina at babalik sa Zion. Sa huli, ang dakilang gawain ng Ebanghelyo sa lupang ito na iniutos ng Diyos ay makukumpleto. Hindi pa rito natatapos sa mga propesiya, hindi ba? Ano ang iba pang mga propesiya na ibinigay sa atin ng Diyos? Upang kayo'y kumain at uminom sa aking hapag. Ang mga salitang ito ay ibinigay 2,000 taong nakalilipas. Hindi lang ito. Maging ang aklat ng Revelation ay nagpapatotoo na ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang isang mundo kung saan hindi na magkakaroon ng kamatayan. Prinopesiya na ipapamana ng Diyos sa mga anak ng Zion ang isang mundo ng biyaya, kung saan hindi na magkakaroon ng kirot o ng pagdurusa man, na nag-uumapaw sa walang hanggang kalwalhatian magpakailanman. Si Kristo Ansanghong ay dumating sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon sa pangalang David. Sa kanyang pagdating sa panahong ito, muli niyang tinatag ang Zion sa ilalim ng pangalang Church of God at pinahintulutan niya tayo na kanyang mga anak na maranasan ng isang napakaspesyal na sandali ng biyaya. Kanina lang, binasa natin ang mga sulat kamay na tala ni Ama na sinunod ni Eliseo si Elias, sinunod ni Josue si Moises, sinunod ni Pedro si Jesus, at ako ay sumusunod kay Ina. Pero ngayon, sama-sama nating suriin ang propetikal na kahulugan na nakapaloob sa mga salitang ito. Buksan natin ang Isaiah chapter 62. Basahin natin mula sa Isaiah chapter 62 verse 6. Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga pader, O Jerusalem. Sila'y hindi tatahimik kailanman sa araw o sa gabi. Kayong mga umaalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga, at huwag ninyo siyang bigyan ng kapahingahan hanggang sa maitatag niya at gawing kapurihan. Ang ano? Ang Jerusalem. Sinabi dito na ang Diyos ang magtatatag ng Jerusalem. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang Diyos mismo ang maghahayag ng Jerusalem sa buong sangkatauhan? Huwag ninyo siyang bigyan ng kapahingahan hanggang sa maihayag niya ang Jerusalem at gawin itong kapurihan sa daigdig. Alinsunod sa propesiya sa Isaiah chapter 62 verse 7, sino ang dapat na itatatag ng Diyos? 2,700 taong nakalilipas, na-record ng Diyos ang propesiya sa aklat ni Isaiah na kanyang ihahayag at itatatag ang Jerusalem. Ayon sa patotoo ni Propetang Esaias, sino ang siyang magtatatag sa Jerusalem? Pinatotohanan niya sa atin na ang Diyos ang siyang gagawa nito. Sa Galatians chapter 4, patunayan natin ang pagkakakilanlan ng Jerusalem. Galatians chapter 4 verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang, sino siya? Ating ina. Walang iba kundi ang Diyos Ama ang nagpaalam ng pag-iral ng makalangit na ina sa kanyang mga anak at naghayag tungkol sa Diyos Ina sa lahat ng tao sa mundo. Gaya ng prinopesiya, darating ang Diyos Ama sa lupang ito sa panahong ito para ihayag ang makalangit na inang Jerusalem sa lahat ng tao sa mundo.
Sa Isaiah chapter 60, tignan natin kung ano ang mga propesiya na mangyayari sa Zion. Ang Isaiah chapter 60 ay isang kabanata na umaawi tungkol sa kalwalhatian na matatanggap ng Jerusalem. Isaiah chapter 60 verse 1. Ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kalwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo, sapagkat narito, tatakpan ng lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan. Sinasabing tatakpan ng makapal na kadiliman ang mga bayan at ang lahat ng naninirahan sa mundo. Ang propesiya na tatakpan ang lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan ay nangangahulugang darating ang panahon na mawawalan ng liwanag. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kalwalhatian ay makikita sa iyo. Verse 3. At ang mga bansa ay paruroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong pagsikat. Kung ganito ang prinopesiya ng Biblia at ng mga propeta, habang ang malwalhating liwanag ng Jerusalem ay higit na lumalaganap sa buong mundo, mas mabilis na babalik sa Zion ang ating mga nawawalang kapatid. Nangangaral man tayo ng Ebanghelyo sa Estados Unidos, sa Peru, o sa Afrika, laging binubuksan ng Diyos ang daan para maisikat natin ang liwanag ng katotohanan na makalangit na inang Jerusalem. At dahil dito, ang mga tao sa buong mundo na may iba't ibang wika at kultura ay nakabalik lahat sa Zion. Ito ay eksaktong gaya ng prinopesiya ng Biblia. Dahil hindi maaaring mabigo kahit ang isang maliit na detalye ng propesiya, dapat na kumbinsido tayong lahat na tiyak na matutupad ang propesiya. Bakit iniwan sa atin ng Diyos Ama ang mga salitang, "Ako ay sumusunod kay Ina"? Bukod pa rito, pinapaalalahanan niya ang mga anak ng Zion, sinasabing, "Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo." Habang ang malwalhating liwanag ng Jerusalem ay kumakalat sa buong mundo na natatakpan ng kadiliman, ang ating mga nawawalang kapatid ay babalik lahat sa Zion. Buksan natin ngayon ang verse 3. At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng iyong pagsikat. Verse 4. Imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagtitipon. Sila'y pumaroon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo. Ibig sabihin, manggagaling sila sa malalayong bansa at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Kailan pinopesiya na mangyayari ang mga bagay na ito? Mangyayari ang mga bagay na ito pag naipahayag na ang maningning na liwanag ng kalwalhatian ng Jerusalem sa buong mundo. Mga kapatid, dapat na matupad ang lahat ng ito alinsunod sa propesiya. Gaya ng pinopesiya, pumarito si Ama sa lupa, tinatagang simbahan, nilakad ang landas ng Ebanghelyo sa loob ng 37 taon at hinayag niya sa atin ang tungkol sa makalangit na Ina. Ipinaalam na sa atin ni Ama na pagganap ng naipahayag ang kalwalhatian ng makalangit na Ina sa kanyang mga anak sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, isang dakilang gawain ang magsisimula kung saan ang mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo at ang mga anak na babae ay kakalungin. Noong nasa lupa si Ama, 13 simbahan lang ang mayroon. Ngayon, mayroon na tayong mahigit 7,800 simbahan. Kung gayon, sino ang nasa likod ng paglago ng Church of God? Mga kapatid, sa pamamagitan ba ng mahusay na kakayahan ng isang pastoral staff kaya na itatag ang napakaraming simbahan? Naniniwala ba kayo na nangyari ang dakilang gawain ito dahil sa pambihirang pamumuno ng isang partikular na pinuno? Natupad ang lahat ng ito dahil pinopesiya na ito sa Biblia. Sinabi ni na Ama at Ina, "Humayo kayo at ipangaral sa Samaria at sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ang kalwalhatian ng Jerusalem. Pagkatapos, ang aking mga nawawalang anak na lalaki ay babalik mula sa malayo at ang aking mga anak na babae ay kakalungin at babalik lahat sa Zion." Ito ang mga propesiya na mangyayari sa panahong ito na sinabi ng Diyos 2,700 taong nakalilipas. Dahil nangyayari ng mga propesiya gaya ng nasusulat,
Ang malwalhating balita tungkol sa ating ama at ina ay lumalaganap na ngayon sa Asya, Afrika, Oceania, Europa, Hilagang Amerika at sa Timog Amerika. Sa bawat kontinente at sa di mabilang na bansa, ang mga taong nakakarinig ng pinagpalang balitang ito ay nagsisisi at walang tigil na bumabalik sa Zion. Ano ang dahilan ng lahat ng ito? Ito ay dahil sa propesiya. Muli nating alalahanin na ang lahat ng bagay ay matutupad alinsunod sa propesiya. Patunayan natin ito sa verse 4. Imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagtitipon. Sila'y pumaroon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak. Sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Tignan natin ang tagpo na naglalarawan sa pagdating ng mga anak na lalaki at mga anak na babae. Tignan natin ang verse 8. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? Sino nga ba ang mga dumarating na ito mula sa malalayong bansa? Tignan natin ang verse 11. Magiging laging bukas ang iyong mga pintuan, hindi isasara sa araw o sa gabi man, upang ang mga tao ay magdala sa iyo ng kayamanan ng mga bansa at ang kanilang mga hari ang nangunguna sa hanay. Sapagkat ang bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay, ang mga bansang iyon ay malilipol ng lubusan. Ang kaluwalhatian ng Lebanon ay darating sa iyo, ang puno ng sipres, ng abeto at ng pino na magkakasama upang pagandahin ang dako ng aking sangtuaryo at aking gagawing maluwalhati ang lugar ng mga paako. At ang mga anak nila na umapi sa iyo ay paroroong nakayuko sa iyo, at silang lahat na umamak sa iyo ay yuyukod sa talampakan ng mga paa mo, at tatawagin kanilang ang lungsod ng Panginoon, ang Zion ng banal ng Israel. Ipinapaliwanag ng Isaiah chapter 60 ang kalooban ng Diyos patungkol sa Jerusalem sa pamamagitan ng maraming matalinghagang ekspresyon upang mas madaling maintindihan ng mga tao ang propesiya. Tignan natin ang verse 20. Ang iyong araw ay hindi nalulubog o ang iyong buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag at ano? Ang mga araw ng iyong pagtangis ay matatapos. Magiging matuwid na lahat ng iyong bayan, kanilang aangkinin, ang lupain magpakailanman, ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhatiin. Ang pinakamaliit ay magiging ano? Isang angkan, at ang pinakakaunti ay magiging ano? Ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Nang pumarito si Ama sa lupa, bakit hindi niya sinabing ang lahat ng tao ay dapat na sumunod sa akin? Sa halip ay iniwan sa atin ng mga salitang, sumunod kayo kay Ina, bago siya umakyat sa langit? Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ating ina. Ito ay nasusulat sa Galatians chapter 4 verse 26. Pag ang pag-iral ni Ina ay naipahayag at naipaalam na sa buong Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, ano ang ibibigay sa buong sangkatauhan? Ibibigay ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Lahat kayo ay nabigyan ng pisikal na buhay sa pamamagitan ng inyong mga pisikal na ina. Gayon din, ang buhay na walang hanggan ay hindi maibibigay sa atin kung wala ang ating walang hanggang makalangit na ina. Ang ating simbahan ay nakatayo sa entablado ng propesiya at patuloy itong sumusulong alinsunod sa propesiyang ito hanggang sa araw na ito. Habang patuloy na natutupad ang mga natitirang propesiya, pag ang ebanghelyong ito na Jerusalem, ating makalangit na ina, ay naipangaral sa buong Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, ang lahat ng ating nawawalang kapatid ay sa isang babalik sa katotohanan. Iniwan sa atin ng Diyos ang propesiyang ito sa ebanghelyo ni Matthew. Makailang ulit kong ninais na tipunin ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Tumutugon lang ang mga sisiw pag naririnig nila ang tinig ng kanilang ina. Kahit na maraming hayop sa mundo, partikular na ibinigay ng Diyos sa atin ang talinghagang ito sa pamamagitan ng halimbawa ng isang inahing manok. Tinitipon ng isang inahing manok.
Mahanap at matitipon natin ang lahat ng ating nawawalang kapatid tanging pag nahayag ang pag-iral ng Diyos Ina. Sinasabi ng Biblia na sa ganong paraan lang makakabalik ang mga anak sa Zion. Kaya sa loob ng 37 taon, nilatag ng makalangit nama ang batong panulok at tinatag ang pundasyon ng Ebanghelyo. Tinitipon ngayon ng makalangit na Ina ang lahat ng nawawalang anak mula sa bawat sulok ng mundo. Kumpara sa simbahan sa panahon ni Ama, ang simbahan ngayon ay dumaranas ng di maikukumparang paglago dahil ang mga tao na may iba't ibang mga lahi at mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo ay nakikinig sa ebanghelyo ng katotohanan at bumabalik sa mga bisig ng ating makalangit na Inang Jerusalem. Mga kapatid, sa tingin niyo ba ay nangyayari ang lahat ng ito dahil napakahusay natin sa mga ginagawa natin sa mga bansang pinuntahan natin? Sa aklat ni Daniel, makikita natin na nagkaroon ng ganitong kaisipan si Haring Nebuchadnezzar. Sa panahong iyon, ang Babylonia ang pinakadakilang kaharian sa mundo na maikukumpara sa Estados Unidos ngayon. Akala niya na naitayo niya ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo sa pamamagitan lang ng sarili niyang kakayahan, kapangyarihan, karunungan, at pamumuno. Pagkatapos, inalis ng Diyos ang katinoan ni Haring Nebuchadnezzar. Mula sa pisikal na pananaw, totoo na naisakatuparan nito ni Haring Nebuchadnezzar. Gayunman, sino ang siyang gumawa ng lahat ng bagay kaya ito naging posible? Iyon ay ang Diyos. Sa sandaling pumasok ang kaisipang ito sa isipan ni Nebuchadnezzar at sinabi niya ang mga salitang iyon, ang lahat ng otoridad, kapangyarihan at posisyon na taglay niya ay inalis agad sa kanya. Sa loob ng 7 taon, namuhay siya gaya ng isang hayop na nababasa ng hamog ng langit. Namuhay siya ng 7 taon nang may pag-iisip na hindi na pangtao. Nang kanyang napagtanto na ang lahat ng bagay sa sansinukob ay nilikha at pinamamahalaan ng Diyos at na ang kanyang otoridad ay kaloob mula sa Diyos, at nang lubos niyang naunawaan na hindi siya ang nagtayo ng kaharian ng Babylonia, kundi ang Diyos na gumagabay sa mga panahon at kasaysayan, saka lang nanumbalik ang kanyang katinoan. Ibinalik din muli ang kanyang pagkahari at trono. Ito ay nakarecord sa aklat ni Daniel. Mga kapatid, sa lahat ng ginagawa natin, sina Ama at Ina ang nagbukas ng daan para sa atin. Ginagawa natin ngayon ang mismong gawain na hinanda ni na Ama at Ina para sa atin libo-libong taong nakalilipas. Kaya isa itong ebanghelyo na hindi kailanman mabibigo. Ito ay tiyak na may isa sa katuparan. Kung gayon, bakit? Ano ang mangyayari sa ebanghelyong ito alinsunod sa mga propesiya? Ang ebanghelyong ito ay pinopesiya na tiyak na may isa sa katuparan. Sinabi ng Diyos, ang ebanghelyo ay ipapangaral sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, at ito ay may papaalam sa lahat ng tao sa mundo. Kaya alinsunod sa propesiyang ito, ang mga anak ng Zion ngayon ay kumikilos nang naaayon sa tunog ng trompeta ng propesiya. Hindi ba pinagbubuklod nating lahat ang ating mga puso sa gawain ng pangangaral ng ebanghelyo sa buong mundo? Ang ating simbahan ay nakatayo sa entablado ng propesiya at ang gawain ng ebanghelyo ay natutupad alinsunod sa propesiya. Narinig ko na ang mga miyembro sa Busan ay malawakang nangangaral ng ebanghelyo sa Japan at nakapagtatag sila ng maraming simbahan. Tunay na kamangha-mangha na sa isang lupain kung saan sinasamba ang di mabilang na iba't ibang Diyos-Diyosan, naririnig ng mga tao ang tinig ni na Ama at Ina at bumabalik sa Zion. Sinasabi na sa Japan, 1% lang ng populasyon ng Kristiyano. Napakaliit ng bilang na ito. Sa gitna ng lahat ng ito, saan man na ipapangaral ang ating ebanghelyo, nagbubukas ang Diyos ng daan. Sinasabi ng ilang tao na imposibleng mangaral ng ebanghelyo sa Japan. Binubura ng propesiya ang sa imposible. Ipinapahayag na tunay na posible ang lahat ng bagay na ito. Nagiging posible ang lahat pag ipinahayag natin ng tungkol kanino? Tinuturo ng Biblia na pag isinikat natin ang liwanag ng Jerusalem, babalik ang lahat ng tao.
Alinsunod sa propesiyang ito, naway ipangaral nating lahat ang ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Gaya ng pinopesiya sa Isaiah chapter 60, ang pinakamaliit ay naging isang angkan at ang pinakakaunti ay naging isang makapangyarihang bansa. Mga kapatid, ang ebanghelyong ito ay naipapangaral na ngayon sa 178 bansa sa buong mundo. Ito'y dahil ang ebanghelyong ito ay ginawa ni na ama at ina na maging matagumpay sa lahat ng dako. Nilikha ng Diyos ang langit, ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Pinatira niya ang mga isda sa mga dagat at pinayabong sa mga bundok ang bawat uri ng puno at halaman. Gayon din sa parang, nilikha din ng Diyos sa mga perpektong kondisyon para sa lahat ng uri ng hayop. Sinabi niya, pinakakain ko ang mga ibon sa himpapawid at binibisan ko ang mga damo at bulaklak sa parang, kaya huwag kayong mabalisa. Kung hahayo tayo at ihipan ang trumpeta ng ebanghelyo ng propesiya na tinakda ng Diyos upang magtagumpay, at kung ihahayag natin ang kaluwalhatian ng Jerusalem, darating silang lahat sa atin, sila ay ating kakalungin at kakargahing parang mga bata. Ang Church of God ay ang Zion, ang pinopesiyang simbahan kung saan ibabalik tayong lahat ng Diyos. Pag ang gawain ng ebanghelyo sa lupang ito ay natapos na, wala na bang karagdagang propesiya patungkol sa atin? Meron pa. Ang propesiya ay hindi lang umiiral sa lupang ito, kundi maging sa kaharian ng langit. Ang panahon ng propesiya ay nagpapatuloy. Sama-sama nating tignan ang Revelation chapter 21 verse 1 upang makita kung ano ang mga propesiyang ito. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Sinasabing isang bagong mundo ang mahayag sa harapan natin. Sa ibang salita, ito ang kaharian ng langit. Pumunta tayo sa verse 4. Tignan natin ang mga salita sa verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng ano? Ng kamatayan. Ipinagkakaloob din ng Diyos ang pangako ng propesiya na kanyang wawasakin ang kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng ano? Pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Tignan natin ang pangako ng propesiya na kasunod nito, verse 5. At sinabi ng nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ang mga salitang ito ng propesiya ay hindi kasinungalingan. Ang mga ito ay hindi katang-isip o panaginip lang. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng kanyang salita patungkol sa mga bagay na talagang mangyayari. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man. Ang walang hanggang panahon ng pagpapala ng Diyos ay magpapatuloy. Upang makamit natin ang pamanang walang hanggang kaharian, tinawag at inakay tayo ng makalangit na Ama tungo sa katotohanan. At hindi ba kasama natin sa katotohanan ng makalangit na Ina? Sa ganitong paraan mismo pinopesiya ang ating simbahan. Ito ang simbahan na pinopesiyang tatanggap ng isang maluwalhating mundo, kung saan hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man. Tanging pagpapala, buhay na walang hanggan, kagalakan, pag-asa at kasiyahan ng umiiral magpakailanman. Sa Revelation chapter 22, tignan din natin ang isa sa mga propesiyang ipinagkaloob sa atin. Buksan natin ang chapter 22 verse 1. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa at hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa, ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon at siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag man ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila at sila'y ano? Maghahari magpakailan paman.
Ipinangako ng Diyos sa atin ang isang maluwalhating panahon kung saan magagawa natin ang anumang ating naisin. Ipinaalam ng Diyos ang mga propesiyang ito kay Apostol Juan. Ipinapakita sa kanya ang mga bagay na darating at nilagay niya ang mga ito sa aklat ng Revelation upang maihatid niya ang lahat ng ito sa atin na mga nabubuhay sa mga huling araw na ito. Bilang pagsunod sa landas ng maluwalhating propesiyang ito, tayo ay nakikibahagi sa pagpapatotoo tungkol sa makalangit na inang bagong Jerusalem at nangangaral ng ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kung ahayo tayo, gagawing posible ng Diyos ang lahat ng bagay. Maraming bansa ang naghihintay sa atin. Kailangan lang nating kumilos alinsunod sa tunog ng trompeta ng propesiya. Sa gayon, pagpapalain tayo sa ating pagpasok at sa ating paglabas sa buong buhay natin. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Ipinangako ng Diyos na pagpapalain niya tayo sa lahat ng ating gagawin. Ito ang Church of God na pinapisiya ng Diyos. Matapos marinig ang tinig ni na Ama at Ina, napunta tayo sa Church of God. Sumusunod sa tinig ni Ama, pumunta tayong lahat sa kaharian ng langit. Tinitiyak na walang kahit na isa ang maiiwan hanggang sa maabot natin ang katuparan ng propesiya. Buksan natin ang Daniel chapter 7 verse 17. Chapter 7 verse 17. Ang apat na malaking halimaw na ito ay apat na hari na lilitaw mula sa lupa, ngunit tatanggapin ng mga banal ng kataas-taasan ang ano? Ang kaharian, at aangkinin ang kaharian. Magpahanggang kailan? Magpakailan, kailan paman. Hindi sapat ang magpakailan lang. May karugtong pa itong kailanman. Magpakailan, kailanman. Isa itong pangako na ginagarantiya mismo ng Diyos at hindi ng tao. Alinsunod sa pangakong ito, naway magsama-sama kayo ng may pag-ibig sa katotohanan ni na Ama at Ina, at may palaganap nyo ang liwanag ng katotohanan ng Jerusalem at ang luwalhati nito sa mas maraming tao sa buong mundo upang ang taong ito ay tunay na maging pinagpala. Ang kahariang mamanahin natin ay isang walang hanggang kaharian. Hindi ito kailanman mawawasak. Ito ay isang kahariang hindi masisira, kahariang hindi mawawala. Sa walang hanggang mundong iyon, makakasama natin sina Ama at Ina, ngayon sa Big Dipper, bukas sa Pleiades, at sa makalawa sa Orion. Pakiusap, taimtim na manalangin na ang pagdaraos ng makalangit na handaan araw-araw ay mangyari sa lalong madaling panahon. Hinihiling ko sa inyong lahat na manatiling matatag sa pananampalataya at hintayin si Ama. Umaasang nakatanggap kayo ng maraming biyaya nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.